Magandang araw, Pardo National High School. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang pagpalawak ng pangungusap gamit ang panag-uri. Pero, bago tayo magsimula ay panoorin niyo muna ang maikling video na ito. Magandang araw mga kapuri. Ako nga pala si Chrissy James Pitugahan, ang iyong magiging host for today. Pero, bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang ating mga kalahok. Ang pinakasiyon sa section platinum, si Fabi! Ang itinaguri ang book 1 ng section platinum, si Trehan! Pero, bago tayo magsimula ay i-explain ko muna ang game. Ang hurado ay magpapakita ng pangungusap sa screen at kailangang palawakin nyo ang pangungusap na iyon gamit ang panag-uri na hinahanap ng hurado. Without further ado, simulan na natin. Unang pangungusap. Ang puno ng mahogani ay mataas! Yes! Ang doktor ng aking ina ay bayani. Tama! Punta naman tayo sa ikatlong pangungusap. Ang mga bata na tahimik ay nag-aaral. Yes! Magaling! For this round, ang audience naman ang magtatanong ng ating mga contestants. Sige, ikaw. Sige, ang tanong ko ay, ang guro ng signaturang SBI. Ang guro ng signaturang ESP ay madalas nagtuturo ng masagisag. Wow! Ngayon, it's now time for the deciding round. Sino kaya ang magwawagi? Well, let's find out. Sige, Fabi. Ba yan? Shh! Sige, Fabi, what's your answer? Ang ibon na lumilipad ay nasa himpapawid. Tama! Panood nyo ba na maigi ang video, mga kaklase? Ngayon, balikan kaya natin ang kanilang mga kasagutan. Ang puno ng mahogani ay mataas, ang bata na tahimik ay nag-aaral. Ano kaya ang mga ito? Iisa lang inyong kamay kapag alam nyo ang kasagutan. Tama! Ito ay tinatawag na panag-uri. Ang topic natin ngayong araw ay ang paglilinaw gamit ang panag-uri. Pero, linangin kaya muna natin kung ano ba talaga ang panag-uri. Ang panag-uri ay ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksa. Ibig sabihin, sinasabi nito kung ano ang ginagawa ng paksa, sino nga ba ang paksa, ano ang paksa, o kung ano ang katangian ng paksa. Paksa? Ano nga ba ang paksa, Chloe? Ang paksa ay ang bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan o tinutukoy. Ito ang sino o ano sa pangungusap. Panag-uri ay may tatlong uri. Una, ang paningit. Sunod, ang panuring. At sa huli ay ang pamuno ng mga kaganapan. Ngunit, panuring lamang ang ating bibigyang pansin. May 5 uri din ang panuring. Ang una ay ang panag-uri na gamit ang pang-uri. Ang panaguring panguri ay panguri na naglalarawan sa uri o katangian ng sinuno. Ito ay uri ng panaguri kung saan ang panaguri ay isang panguri. Ibig sabihin, inilalarawan nito ang katangian o kalagayan ng sinuno. Sinasagot nito ang tanong na ano siya o ano ang katangian niya. Sa kasagutan ni Fabi sa game show na ang puno ng mahogani ay mataas, ang mataas ay naglalarawan o pinapalawak niya ang pangungusap na ang puno ng mahogani. Pinapalawak niya na ang puno daw ng mahogani na ay mataas. Ito, ang mga katanungan na ano siya o ano ba ang katangian niya. Ang puno ng mahogani ay ano ang katangian niya? Mataas. Sunod naman ay ang parilalang pandiwa. Ito ay uri ng panag-uri, kung saan ang panag-uri ay parelalang pandiwa. Ibig sabihin, hindi lang isang pandiwa,
kundi pandiwa na may kasamang iba pang salita. Halimbawa, layon, parilalang pangabay, o karagdagang ibahagi ng pangungusap. Ipinapakita nito ang ginagawa ng simuno at madalas mas detalyado kaysa sa simpleng pandiwa. Tama. Gaya sa kasagutan sa game show kanina, may pangungusap doon ang ibon na lumilipad ay nasa papawid, na kung saan ang ibon ay ang ating paksa, samantalang na lumilipad ay nasa hipapawid ay ang ating parilalang pandiwa, kung saan inilalarawan ng lumilipad ang ibon at ang hipapawid ay inilalarawan kung nasaan lumilipad ang ibon. Sunod naman ay ang panag-uri na pangalan. Panag-uri na pangalan. Ito ay uri ng panag-uri kung saan ang panag-uri ay isang pangalan. Ginagamit ito para itukoy o bigyan ng pangalan ang simula. Sa answer ni Draven, ang doktor ng aking ina ay bayani, ang doktor ay ang ating paksa na nililinaw, samantalang ang bayani ay ang ating panag-uri na pangalan, na kung saan pinibigyan niya ng pangalan ng simuno na doktor. Next ay ang panag-uri na pangdiwa. Ito ang uri ng panaguri kung saan ang panaguri ay pandiwa. Ipinapakita nito ang ginagawa ng simuno. Sinasagot ang tanong na ano ang ginagawa niya o nito. Gaya sa sagot ni Fabi na ang bata na tahimik ay nag-aaral, ang bata ay ang ating paksa, samantalang ang nag-aaral ay ang ating panag-uri na pandiwa. Dahil sinasagot nito ang tanong na ano ang ginagawa niya, nila o nito. Last but not the least ay ang panag-uri na pang-abay. Panag-uri ng pang-abay. Ito ay uri ng panag-uri kung saan ang panag-uri ay isang pang-abay. Ipinakita nito kung paano, kailan, gaano kadalasan, kung saan nagaganap ang kilos ng simula. Ito ay nagsasagot sa mga katanungan na paano, kailan, gaano kadalasan. Gaya sa kasagutan ni Draven na ang guro ng asignaturang ESP ay madalas na nagtuturo ng masagisag. Ang guro ay ang ating paksa, samantalang ang madalas na nagtuturo ng masagisag ay ang ating panag-uri na pandiwa. Dahil sinasagot ito ang tanong na gaano, paano, at gaano kadalas. Ang guro, gaano kadalas magturo? Madalas na nagtuturo ng masagisag. Aral. Ang pag-unawa sa panag-uri ay mahalaga sa epektibong komunikasyon dahil ito ang nagbibigay buhay at naglilinaw sa paksa ng pangungusap. Hindi sapat na banggitin lamang ang paksa. Kailangan din nating magbigay ng sapat na impormasyon tungkol dito sa pamamagitan ng panag-uri. Ang panag-uri sa pamamagitan ng paglalarawan ng kilos, katangian o estado ng paksa ay nagbibigay ng konteksto at nagpapalawak ng ating kaalaman tungkol dito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tiyak at detalyadong panag-uri, naiiwasan natin ang kalituhan at maling interpretasyon dahil nagiging mas malinaw ang mensahe na ating napaparating. Bukod pa rito, ang mahusay na paggamit ng panag-uri ay nagpapalakas sa mensahe ng pangungusap. Ginagawa itong mas kapanipaniwala at nakakainganyo. Sa huli, ang pag-aaral tungkol sa panag-uri ay nagtuturo sa atin na maging mas tiyak, malinaw at detalyado sa ating pagpapahayag na nagre-resulta sa mas epektibong pag-uusap at pagpapalitan ng ideya. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming lesson. Naway marami kayong natutunan at naway sa muli nating pagkita.